Isang babaeng nag-apply lang bilang yaya ang halos itaboy palabas ng isang mansyon. Pinagmukhang wala, pinahiya sa harap ng mga kapitbahay at kasambahay. Hawak niya ang mumurahing backpack na puno ng damit at isang lumang laptop. Sa gitna ng galit ng among nakasuot ng pulang bestida, nahingingig ang daliri ng babae habang binubuksan ng laptop na iyon. Isang video ang dahan-dahang nag-load sa screen. At sa sandaling tumunog ang unang salita ng lalaking matagal ng patay, natahimik ang buong compound. Doon nagsimulang mabunyag ang lihim na babaliktad sa buhay nilang lahat. 3 linggo bago ang eksenang iyon, naglalakad sila ni Cruz sa gilid ng highway sa Maynila. Suot niya ang lumang dilaw na t-shirt, pantalon na kupas at sapatos na halos butas na ang talampakan. Nakakapit siya sa backpack na naglalaman ng ilang pirasong damit at ang pinakakayang-taya niyang pag-asa sa buhay. Isang lumang laptop na binili niya noon pa nang may trabaho pa siya sa opisina. Dati siyang admin staff sa isang maliit na kumpanya, pero dahil sa pagsasara ng negosyo at pagkakasakit ng nanay niya sa probinsya, napilitan siyang umuwi, maubos ang ipon at sa bandang huli, bumalik sa Maynila ng halos walang-wala. Sa jeep pa uwi, napatingin siya sa isang online job post na nakita niya sa cellphone ng katabi. Kailangan ng yaya, mataas ang sweldo, may libreng kwarto, food at benefits. De La Vega Residence, Ayala Heights. Napalunok si Lani. Hindi niya kailanman naisip na magyaya pero naalala niya ang nanay niyang nasa probinsya. Nakaasa sa pinapadala niya. Kailangan niya ng trabaho kahit ano pa yon. Kinabukasan nakatayo na siya sa harap ng malaki at mataas na gate ng De La Vega Mansion. Makinis ang pader, may CCTV sa magkabilang sulok at mula sa loob ay tanaw ang malawak na garden. Nag-adjust siya ng hawak sa backpack at dahan-dahang pinindot ang doorbell. Nagbukas ang gate at sumilip ang isang gwardya. "Saan po kayo?" tanong nito. "Ako po si Lani, para po sa interview bilang yaya." Mahina pero magalang niyang sagot. Inihatid siya ng gwardya sa loob, sa malawak na sala, parang hotel ang mga upuan. May chandelier na kumikislap at malamig ang hangin sa aircon. Halos mailang siya sa ingay ng takon na papalapit sa kanya. Isang babae ang lumapit, matangkad, maayos ang make-up, suot ang simple pero halatang mamahaling pulang bestida. Ito si Bianca de la Vega, byuda ng negosyanteng si Anton. "Ikaw si Lani?" Malamig na tanong ni Bianca. Tinitignan siya mula ulo hanggang paa. "Opo ma'am," sagot niya, bahagyang nakayuko. "Yaya ang ina-applyan mo, may experience ka ba?" tanong nito habang nakapamewang. "Naalaga ko po noon ng mga pamangkin ko ma'am. Tapos dati po akong admin sa opisina pero napataas ang kilay ni Bianca." "Admin? So bakit yaya na lang ang gusto mo ngayon?" Natuyo ang lalamunan ni Lani. "Kailangan ko lang po talaga ng trabaho ma'am, kahit ano po iyon." Ismid ni Bianca. "Basta tandaan mo, dito sa bahay, sumusunod lang ang mga nasa ilalim. Huwag kang maarte, huwag kang madaldal. Ang priority mo ay ang anak kong si Lia. Kapag nagkamali ka, isang pagkakamali lang, labas ka agad. Maliwanag?" "Opo ma'am," sagot niyang pilit na nakangiti. Pagkalipas ng ilang oras na tanong at pagtingin sa mga papeles, tinanggap siya ni Bianca. "Sige Lani, wala kaming choice. Pumayag na ang agency. Umakyat ka na sa kwarto mo. Simula bukas, full duty ka na." Ang tinutukoy na kwarto ay maliit na silid sa likod ng kusina, halos kasya lang ang maliit na kama at isang cabinet. Doon dahan-dahang inilabas ni Lani ang lumang laptop, inilagay sa ilalim ng unan. Sa isip niya, kahit anong mangyari, iyon ang kaning alaala ng dating buhay niya at posibleng susi sa kinabukasan. Kinabukasan, unang araw niya bilang yaya. Nakilala niya ang 8 taong gulang na si Lia, payat, maputla, laging nakatutok sa tablet at bihirang ngumiti. Sa unang tingin, akala ni Lani ay spoiled ang bata pero napansin niyang bawat kilos nito ay parang laging may takot na baka may magalit. Sa tuwing marinig nila ang yabag ni Bianca, biglang titigil si Lia sa tawa at kikilos ng maingat. "Liha, gusto mo bang maglaro sa labas?" Alok ni Lani isang hapon. Bumuntong hininga ang bata.
Ayaw ni Mami ng dumi. Dito na lang ako sa tablet. Kung dito tayo sa garden na may bubong, hindi ka madudumihan. Pilit ni Lani sabay kindat. Makalipas ang ilang araw, unti-unti nang nagbukas ang loob ni Lia. Natuto itong tumawa ng malakas, magkulay at makipagkwentuhan. Sa tuwing gabi, habang tulog na ang bata, binubuksan ni Lani ang laptop niya at nagtatype ng maikling journal tungkol sa nangyayari sa mansyon. Para sa kanya, iyon ang paraan para hindi mabaliw sa pagod at pangmamaliit na nakukuha niya mula kay Bianca. "Ang bagal mo talaga, Lani!" sigaw ni Bianca isang gabi nang hindi agad naihanin ang hapunan. "Simpleng utos, hindi mo magawa ng tama? Probinsyana ka ba talaga o tinatamad ka lang?" Pasimpleng nakatingin ang ibang kasambahay. May awa sa kanya pero walang gustong magsalita. Sanay na sila sa bugso ng galit ni Bianca. Kinigat na lang ni Lani ang labi at nang sorry. Sa loob-loob niya, mas masakit ang makitang nanliliit ang anak nitong si Lia sa tuwing nagsisigawan ng ina. Isang gabi, habang nagtatype si Lani sa laptop, may biglang pumasok na email. From Attorney Ramon Salcedo. Napakunot ang noon niya. Hindi pamilyar ang pangalan, pero ang subject line ay nagpapakaba. Para sa iyo at sa mansyon ng De La Vega. Nagdalawang isip siya bago buksan, pero sa huli, pinindot din niya. Lumabas ang mahabang mensahe. "Miss Lani Cruz, kung natatandaan mo pa ako ang abogado ni Ginoong Anton De La Vega. Nasa akin ang kopya ng ilang dokumento at video na kailangan nang ibigay sa iyo. Matagal na dapat natin itong napag-usapan, ngunit dahil sa mga komplikasyon nung namatay si Ginoong Anton, ngayon lang ako muling nakapag-reach out. Ang videong iiwan niya ay para sa iyo at kay Bianca. Kapag napansin mong lumalala ang sitwasyon sa bahay, oras na para ipakita ang katotohanan." Namlamig ang kamay ni Lani. Dati pala, bago pa siya ma-lay off sa lumang trabaho, naging scholar siya ni Anton De La Vega noong kolehiyo. Ito rin ang nagrekomenda sa kanya sa unang trabaho niya. Nang mabalitaan niyang namatay si Anton sa atake sa puso, hindi na niya muling nalapitan ang pamilya. Hindi niya alam na may iniwan pala ito para sa kanya. Kasama sa email ay isang link at password para sa isang video file. I-download daw niya ito at itago. Kung dumating ang araw na hindi na makatarungan ang trato sa kanya at sa mga taong nasa mansyon, doon niya gamitin. Nanginginig ang kamay ni Lani habang sinisave ang file sa laptop niya. Hindi pa niya kayang panoorin. Para siyang may hawak na granadang hindi niya alam kung kailan puputok. Bago tayo magpatuloy, kung nagustuhan mo ang part 1 ng ating kwento, pakihit naman po ang like button at kung baguhan ka naman sa ating channel, pakihit ang subscribe button. Salamat po sa suporta. Sige, tuloy na natin ang kwento. Lumipas ang mga araw at lalong tumindi ang pangmamaliit ni Bianca. Minsan, dahil sa maliit naman siya sa damit ni Lia, halos ipahiya siya nito sa harap ng mga bisita. "Tinginan niyo naman ang yaya kong ito," sarkastikong sabi ni Bianca sa mga kaibigan. "Sinusweldohan ko ng maayos pero hindi man lang makapagplansya ng maayos, kaya hirap umasa sa mga tulad nila." Ramdam ni Lani ang pamumula ng kanyang muka pero pinili niyang manaimik. Para sa nanay niya, para kay Lia, titiisin niya. Pero isang insidente ang tuluyang nagbago ng lahat. Isang gabi ng Sabado, may munting salo-salo sa mansyon. Dumating ang kapatid ni Bianca at ilang kaibigan. Sa kalagitnaan ng tawanan, biglang napansin ni Bianca na wala ang mamahaling bracelet na suot niya kaninang hapon. "Saan ang bracelet ko?" bigla niyang sigaw. "Lani, nasaan ang bracelet ko?" Nagulat si Lani, halos mahulog ang tray na dala niya. "Ma'am, hindi ko po alam. Wala po akong..." "Huwag kang magsinungaling," sigaw ni Bianca, namumula sa galit. "Ikaw ang huling nag-ayos ng kwarto ko. Kung hindi mo ilalabas yan, tatawag ako ng pulis." "Bianca, baka naman..." singit ng kapatid niya, pero itinulak ni Bianca ang kamay nito. "Wala akong pakialam. Dito sa bahay na to, walang magnanakaw na makakatakas." Itinuro niya si Lani. "Lumabas ka sa harap ng lahat, ngayon na." Hinila ni Bianca si Lani palabas ng mansyon habang ang iba pang kasambahay at kapitbahay na nakaabot sa balita ay nagsilabasan. May ilan pang nagvi-video sa cellphone.
Lumamig ang gabi, pero mas malamig ang titig ng mga taong nakapaligid. Para kay Lani, parang lumiliit ang mundo sa bawat hakbang palabas ng gate. Nakakahiya ka, pinatira ka na, pinakain ka na, pati alahas ko o kunin mo pa? Patuloy na sigaw ni Bianca, nakapamewang, galit na galit. Wala ka nang babalikan dito, kahit magmakaawa ka pa. Nanginig ang baba ni Lani, pero sa halip na umiyak, marahan niyang ibinaba ang backpack at inilabas ang lumang laptop. Napahinto si Bianca, nagtatakang nakakunot ang noo. Ano na naman yan? Balak mo ba akong i-video para mag-press con? Wala kang laban sa akin. Umangat ang tingin ni Lani. Sa unang pagkakataon mula noong pumasok siya sa mansyon, diretso niyang tinignan sa mata si Bianca. Ma'am, hihingi lang po sana ako ng isang bagay. Bago niyo po ako paalisin, pakiusap, hayaan niyo po akong buksan ito. Isang video lang po, para sa inyo. Nakakadrama ka na talaga, irab mo Bianca. Sige, para matapos na. Pero pagkatapos nito, lumayas ka. Tahimik ang lahat habang binubuksan ni Lani ang laptop. Mabagal, maruming screen, may bitak sa gilid pero gumagana pa rin. I-click niya ang file na may pangalang For Bianca and Lani from Anton. Kumabog ang dibdib niya. Pag-play ng video, lumabas sa screen ang mukha ni Anton de la Vega. Medyo payat, naka-hospital gown pero may pamilyar na kabaitan sa mga mata. Kung pinapanood nyo ito, mahina pero malinaw na sabi ni Anton sa video, malamang wala na ako. Napasinghap ang ilan, halos lumapit ang ibang kasambahay para makakita. Bianca, asawa ko, alam kong matapang ka at sanay kang makuha ang gusto mo. Pero alam ko rin may mga pagkakataon na sasaktan mo ang mga taong nasa paligid mo, lalo na ang mga taong dapat mong pinapahalagahan. Saglit siyang tumikhim. At ikaw naman, Lani, kung nandyan ka, ibig sabihin, pinili mong manatili kahit hindi maganda ang turing sa'yo. Hindi ko yun maakalimutan. Nanginig ang baba ni Bianca. Pero sa halip na umiyak, marahan niyang ibinaba ang backpack at inilabas ang lumang laptop. Napahinto si Bianca. Nagtatakang nakakunot ang noo. Ano na naman yan? Balak mo ba akong i-video para mag-press con? Wala kang laban sa akin. O mga tangtingin ni Lani. Sa unang pagkakataon mula noong pumasok siya sa mansyon, diretso niyang tinignan sa mata si Bianca. Ma'am, hihingi lang po sana ako ng isang bagay. Bago niyo po ako paalisin, pakiusap, hayaan niyo po akong buksan ito. Isang video lang po, para sa inyo. Nakakadrama ka na talaga. Sige, para matapos na. Pero pagkatapos nito, lumayas ka. Tahimik ang lahat habang binubuksan ni Lani ang laptop. Mabagal, maruming screen, may bitak sa gilid pero gumagana pa rin. I-click niya ang file na may pangalang For Bianca and Lani from Anton. Kumabog ang dibdib niya. Pag-play ng video, lumabas sa screen ang mukha ni Anton de la Vega. Medyo payak, naka-hospital gown, pero may pamilyar na kabaitan sa mga mata. Kung pinapanood niyo ito, mahina pero malinaw na sabi ni Anton sa video, malamang wala na ako. Napasingap ang ilan, halos lumapit ang ibang kasambahay para makakita. Bianca, asama ko, alam kong matapang ka at sanay kang makuha ang gusto mo. Pero alam ko rin may mga pagkakataon na sasaktan mo ang mga taong nasa paligid mo, lalo na ang mga taong dapat mong pinapahalagahan. Saglit siyang tumikhim. At ikaw naman, Lani, kung nandyan ka, ibig sabihin pinili mong manatili kahit hindi maganda ang turing sa'yo. Hindi ko yun makakalimutan. Nanginig ang baba ni Bianca. Pero sa halip na umiyak, marahan niyang ibinaba ang backpack at inilabas ang lumang laptop. Napahinto si Bianca, nagtatakang nakakunot ang noo. Ano na naman yan? Balak mo ba akong i-video para mag-press con? Wala kang laban sa akin. Umangat ang tingin ni Lani. Sa unang pagkakataon mula noong pumasok siya sa mansyon, diretso niyang tinignan sa mata si Bianca. Ma'am, hihingi lang po sana ako ng isang bagay. Bago niyo po ako paalisin, pakiusap, hayaan niyo po akong buksan ito. Isang video lang po, para sa inyo.
Nakakadrama ka na talaga. Sige, para matapos na. Pero pagkatapos nito, lumayas ka. Tahimik ang lahat habang binubuksan ni Lani ang laptop. Mabagal, maruming screen, may bitak sa ginilid pero gumagana pa rin. I-click niya ang file na may pangalang For Bianca and Lani from Anton. Kumabog ang dibdib niya. Pagping ng video, lumabas sa screen ang mukha ni Anton de la Vega. Medyo payat, naka-hospital gown, pero may pamilyar na kabaitan sa mga mata. Kung pinapanood niyo ito, mahina pero malinaw na sabi ni Anton sa video, malamang wala na ako. Napasinghap ang ilan, halos lumapit ang ibang kasambahay para makakita. Bianca, asawa ko, alam kong matapang ka at sanay kang makuha ang gusto mo. Pero alam ko rin, may mga pagkakataon na masasaktan ko ang mga taong nasa paligid mo, lalo na ang mga taong dapat mong pinapahalagahan. At ikaw naman, Lani, kung nandyan ka, ibig sabihin, pinili mong manatili kahit hindi maganda ang turing sa'yo. Hindi ko yun makakalimutan. Nanginig ang baba ni Bianca, pero sa halip na umiyak, nakayumot ang kanyang mata. Sa video, nagpatuloy si Anton. Alam niyong pareho, dumaan ako sa hirap bago ko naabot ang lahat ng ito. Kaya hindi ko kayang tignan na may inaapi sa loob ng bahay ko. Bianca, kung patuloy mong kakausapin ng masama ang mga kasambahay, kung gagawin mong wala ang mga taong nag-aalaga sa anak natin, ipapaalala ko sa iyo ang laman ng bago kong will na pinahirmahan ko sa abogado. Sa dokumentong ito, hindi lang kita ginawang pangunahing tagapagmana, Bianca. Ginawa ko ring co-administrator ng ari-arian si Lani Cruz, ang scholar na tinulungan kong makatapos, at tanging taong nakita kong marunong rumispeto sa lahat, yaman man o mahirap. Kapag umabot sa puntong mas pipiliin mong apihin ng mga tao kaysa mahalin ang anak natin, may karapatan si Lani na protektahan ang mga taong ito at pati si Lia kahit laban kita. Parang may nahulog na bato sa gitna ng katahimikan. Napahawak si Bianca sa bibig niya, hindi makapaniwala. Ang mga kasambahay ay nagtinginan, may nagtitili sa gulat, may nagbulong ng, grabe, totoo ba to? Sa huling bahagi ng video, dahan-dahan ngumiti si Anton. Lani, kung dumating ang araw na ginamit mo ang video na ito, ibig sabihin, pinili mong tumayo sa tama. Huwag kang matakot. Nasa likod ko ang bus mo. At sa inyong dalawa, sana matutunan nating lahat na ang bahay na puno ng galit ay hindi kailanman magiging tahanan. Piliin niyong ayusin, hindi sirain. Natapos ang video. Saglit na katahimikan. Taning mahinang ingay ng kuriklet at mabilis na paghinga ni Bianca ang maririnig. Peke yan. Mahina ngunit pilit na matapang, nasabi ni Bianca. Gawa-gawa niyong dalawa yan. Sumingit bigla ang boses mula sa laptop. Isang live video call ang lumitaw. Si Attorney Salcedo, nakasuot ng salamin. Nasa opisina, hawak ang parehong dokumentong pinakita sa video. Magandang gabi po, Mrs. De La Vega. Magalang niyang bate, pero malamig ang tono. Narinig ko po ang huling pahayag ninyo. Hindi po peke ang video. Nasa akin po ang original files at ang notaryadong kopya ng will ni Ginoong Anton. Matagal ko na kayong gustong kausapin pero hindi kayo pumapayag. Ngayon, pinili ni Lani na ipakita ang katotohanan. Legal po ang kanyang posisyon bilang co-administrator ng mansyon at ilang negosyo ni Ginoong Anton. Parang nanghina ang tuhod ni Bianca. Unti-unti itong napasandal sa pader. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng takot at pagkabigla. Hindi pwede to. Akin tong bahay. Lumapit si Lani. Mahigpit pa rin ang kapit sa laptop pero kalmado na ang boses. Ma'am Bianca, hindi ko po gusto na ganito ang mangyari. Ginusto ko lang pong magtrabaho ng tahimik. Pero sa araw-araw na panliliit, hindi lang po ako ang nasasaktan. Si Lia, si Manang Tess, si Mang Rod, lahat po kami. Nakiusap na po si Sir Anton kahit sa huling video niya. Sana po pakinggan na natin siya. Isa-isang lumapit ang mga kasambahay, nakatingin kay Lani. Ngayon ay hindi na parang simpleng yaya, kundi taong may lakas ng loob na tumayo para sa lahat.
Si Lia mismo ay lumabas sa pinto, takot sa nangyayari. Pero nang makita si Lani ay kumapit sa kamay nito. "Mami!" umiiyak na sabi ni Lia. "Sana huwag mo na silang sigawan. Natatakot ako." Tumulo ang luha sa gilid ng mata ni Bianca. Sa unang pagkakataon, tila nakikita niya ang sarili mula sa labas, isang babaeng punong-puno ng galit, habang ang anak niya mismo ay nanginginig sa harap niya. Mabagal siyang huminga. "Wala akong alam sa video na yan, pero si Anton ang nag-iwan, hindi ba?" Tumingin siya kay Lani, sa mga kasambahay, sa anak niyang kumakapit sa kamay ng yaya. "Kung totoo ang sinasabi niyo, ibig sabihin matagal na akong pinapaalaalanan. Ayoko lang makinig." Lumapit si Lani. Mahina ang boses. "Ma'am Bianca, hindi ko po hahawakan ng kahit ano hindi sa akin. Wala po akong balak agawin tong bahay. Ang gusto ko lang po, matutunan nating lahat na kahit yaya, driver, kasambahay lang, tao rin po, may dignidad, may damdamin." Matagal bago muling nagsalita si Bianca. Sa huli, bumuntong hininga siya at ibinaba ang tingin. "Kung co-administrator ka nga, ibig sabihin may boses ka sa bahay na to. Hindi ko maalis yon, pero may pakiusap ako." Napatingin siya kay Lia. "Tulungan mo akong itama to. Hindi ko alam kung paano magsisimula." Kumulo ang emosyon sa dibdib ni Lani. Halo ng galit, awa at ginhawa. Sa dulo, mas pinili niyang angkinin ang kabutihan na dumatagal na niyang pinanghahawakan. "Kung handa po kayong magbago, ma'am, handa rin po akong tumulong. Para kay Lia, para sa mga tao dito sa bahay, para kay Sir Anton." Mula sa araw na yon, malaki ang nabago sa mansyon ng De La Vega. Hindi na ning madali. May mga araw pa ring nagdadala ng init ng ulo si Bianca, pero natuto siyang humingi ng paumanhin. Si Lani, bilang co-administrator, tumulong sa pag-aayos ng sweldo, day off at benepisyo ng mga kasambahay. Itinaas niya ang kalidad ng kanilang buhay, hindi bilang ganti, kundi bilang katuparan ng pangako niya kay Anton at sa kanyang sarili. Si Lia naman ay unti-unting naging mas masayahin. Mas naging bukas ang relasyon niya sa ina at hindi na siya natatakot kapag may bumabagsak na boses sa bahay. Sa halip, natutunan nilang mag-usap, hindi magsigawan. Isang taon ang lumipas. Nakaupo si Lani sa garden kasama si Bianca at Lia. Hawak niya ang lumong laptop pero ngayon ay puno na ng magagaan na larawan. Mga outing nila bilang isang pamilya, mga simpleng salo-salo kasama ang mga kasambahay na parang kapamilya na rin sila. Kung alam lang ni Anton na ganito ang mangyayari, mahina pero may nagingiting sa amin ni Bianca. Siguro matatawa siya sa atin. Tingin ko po masaya siya ngayon kasi natupad yung gusto niyang bahay na puno ng respeto, hindi takot. Habang pinapanood nila si Lia na tumatakbo sa damuhan kasama ang ibang apo ng kasambahay, tahimik na ngumiti si Lani. Naalala niya ang gabing halos itaboy siya palabas ng mansyon. Kung hindi niya binuksan ang laptop na yon, baka ibang-iba ang kinahinatnan ng lahat. Salamat sa pagsama natin sa kwento ni Lani, isang babaeng nag-apply lang bilang yaya. Pero dahil sa katotohanan at tapang, natutunan niyang ipaglaban ang dignidad niya at ng mga taong nakapaligid sa kanya. Nagtuturo sa atin ang kwentong ito na huwag manghusga base sa itsura o posisyon at na minsan, ang taong inaakala nating wala ay siya palang magbubukas ng pinto ng pagbabago sa buhay natin. Kung ang kwentong ito ay nagbigay ng inspirasyon sa iyo, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa iyong pamilya at mga kaibigan. Ipagkalat natin ang mensahe ng respeto, katarungan at pangalawang pagkakataon. At kung hindi mo pa nagagawa, isaalang-alang ang pagsasubscribe sa ating channel para sa mas marami pang kwentong magpapaalala sa atin ng kahalagahan ng empatiya at pagmamahal. Maraming salamat sa pakikinig at sana'y muli namin kayong makasama sa susunod na episode. Kung gusto niyo pong manood ng ibang kwento, pakiclick lang po ang video sa itaas. See you there!